kung pagpapala at pribilehiyo na makapagp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 apag
natatanging pribilehiyo na makasama muli sa paglilingkod ng aming mga kasamahan dito na sa pulpito, si Pastor De Rosario at si Elder Jasper Dole. Noon ay kasama ko sa paglilingkod sa AUP. At sila ay mga patunay na sa ministeryo or sa ministry, there is no retirement. Pagka sa ministeryo, palit gulong lang. Kaya retirement. Pero sa umaga ito, nais ko dalhin sa inyo ang isang mensahe na maasa ko na ito ay makapagbibigay ng inspirasyon sa atin, sa ating paglilingkod, sa ating Panginoon. Nabanggit na rin kanina na dahil January pa rin naman po, bagaman ito ay second Sabbath, nais ko ating bigyang pansin ang pag-uumpisa ng isang taon na ito na kung saan ating ano ang ating dapat ay talaga sa Panginoon. Na sa pag-uumpisa ng isang bagong taon, ito ay maging bahagi ng ating buhay sa ating relasyon sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo, kung ating babalik tanawin ang nakalipas na taon, napakaraming krisis ang nangyari. Alam niyo po ba na ang Crisis Watch, kanila pong tinignan ilang armed conflicts doon pa lamang sa Africa ang meron, nagkaroon na po last year, 2023 at 2024, 35 armed conflicts. Tapos ngayon, sa pagsalubong ng bagong taon, ito ang nais kong dalhin tuloy sa inyo sa umaga nito. From time to time, mapapansin nyo, umuubo ako. Hindi ko maintindihan kasi mga kapatid. Pagka ordinary pagkakataon, hindi ako inuubo. Pag mag-i-speaker ako, saka ako inuubo. Kung kasi sa magbabago ng panahon, ay sumusupong yung aking allergy. Anyway, ito mo ang nais kong dalhin sa inyo mga kapatid dahil yaman rin lang na ang ating lesson sa week na nakalipas ay sa pagiging mapagpasalamat. Nais ko tuloy sundan ito. Ang kahalagahan, mga kapatid, ng pagiging mapagpasalamat. At tayo rin ay nag-uumpisa sa isang panibagong kipkip. Nais kong dalhin sa inyo, mga kapatid, bagaman ito ay nababanggit na ng mga nakaraan, patuloy na ating idalangin ang kahalagahan ng ating slogan sa buong kipkip na ito. Ikinuntin nyo lamang po kasi ng pamunuan ng Cavite Mission. Ang ating slogan, sa iba, madidilig nyo, ito ay tinatawag na battle cry. Pero yun ay nagpapalitan po yung kung anong tawag dito, yung ating each one, reach one, mga kapatid. Idalangin nga natin, mga kapatid, na sa loob ng 5 taon, ang bawat kaanib ay makapag-akay sa ating Panginoon ng kahit isa. Sipin niyo po, mga kapatid, hindi ko alam kung ilan ang eksaktong membership dito sa Imperial. Pero alam niyo po ba na sa buong Cavite Mission, meron po tayo mahigit 20,000 members. Pagpalagay na lamang po natin, mga kapatid, na kalahati na lamang sa 20,000 members ng Cavite Mission ang itatalaga sa Panginoon ang makapag-akay ng kahit isa sa loob ng 5 taon. Sipin niyo po, yung 10,000, madadagdagan ngayon tayo ng 10,000. Sipin niyo po yun, in 5 years time, magiging 30,000 ang mga... Huwag niyo na pong tanongin kung kailan po yun kasi mapapagalataan po ang aking edad pagkagawa. Anyway, ano po ang sinasabi ng 1 Thessalonica 5:18? Sinabi mo ba diyan ay kapag maayos ang buhay, saka tayo magpasalamat?
Ang sabi dito, sa lahat ng bagay. Parang katulad dito sa mag-asawa, di ba? Tag-ulan man o tag-araw, sa hirap at ginhawa. Yan po, di ba? Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Yun pala ang kalooban ng ating Panginoon. Ano po ba ang benepisyo ng pagiging mapagpasalamat? Ito ngayon ang dadalhin ko sa inyo mga kapatid. At meron akong tatlong bagay na dadalhin sa inyo bilang mga benepisyo. Alam mo kasi, sa panahon natin, gusto talaga natin makita, ano ba ang pakinabang mo dyan? Ano ba ang makukuha ko dyan? Kung titignan po natin mga kapatid, hindi lamang po gamot, kundi pag-iwas na rin kasi sabi nila, prevention is better than cure. Hindi po ha? So, ang pagiging mapagpasalamat pala, yung hindi lang basta yung pagka may special na okasyon. Ano kasi tayo? Pagka lang mayroong special occasion, saan tayo nagpapasalamat? Hindi po ba? Bakit? Hindi natin gawin na habit na sa lahat ng bagay nga, tayo ay magpapasalamat sa Panginoon. At hindi na kailangan na mayroong pang special event. Ano? Kaya ang una, prevention and cure for discontentedness. Yung sino? Napakaraming bagay na parang hindi tayo makontento. Yung iba, sabi nila gano'n, yung aking sapatos, iisa lang. Kapag nga matuwa tayo mga kapatid, dahil yung iba, walang sapatos. Yung iba naman, walang paa. Yung iba, sabihin, yung aking cellphone, ganito. Yung iba nga, walang cellphone. Bakit na mga kapatid? Pero likas sa tao na hindi tayo makontento sa ating mga kung ano meron tayo. Masabi ko lang ni Eckhart Tolle, acknowledging the good that you already have in your life is the foundation for all abundance. No? Ibig sabihin nun, makikita natin kapag tayo nagpapasalamat lagi, ang dami palang ibinigay sa akin ng Panginoon, kung hindi pala ako pinabayaan ng Panginoon. Makikita natin, mga kapatid, ang Panginoon, hindi tayo pinabayaan. Diba? So, kapag meron tayong spirit of thankfulness, nakikita natin, God has been so good talaga. Masasabi talaga natin, God is good all the time. Alam nyo, pwede pa pag-play yung video ko. Hindi naman namin kung paano i-play dito. Anyway, kahit alas ko yung ako. Hindi pa pag-play na lang. Ito ay tungkol sa isang lalaki na trabaho po niya ay nagsiserox. Kung nagpo-photocopy. Kala niya sira yung photocopy machine, pero hindi naman pala. Nakita niyo ang opisina ng boss niya.
Yung matipin ka ng ano. Patay din wala. Nakita niyo mga komento? Ano? Pero kung tayo ay mayroong mapagpasalamat na damdamin, spirit of thankfulness, hindi na natin maiisip. Alam niyo, bukod sa discontentedness, ito yung tinatawag na greed, pagiging makasarili, pagiging sakit. Always an opportunity, mga kapatid. Ano? At ay ka pa, mga kapatid, sabi pa rito, prevention and cure for anxiety. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Tignan nga natin, kapag tayo ay balisa, hindi lang basta yung nag-aalala ka yung nababalisa ka na, pansinin niyo po, no? Ano yung effect ng worry sa ating katawan? Muscle fatigue. Bakit? Kapag ka kasi nag-alala ka ng matindi, pagod na pagod ka. Sumunod, na yung tiyan mo, di rin mapakali. Nararambulan yung tiyan mo. Tapos, tumaas tuloy yung blood sugar mo, tumaas yung high blood mo. High blood na lang, tumaas pa. Tumaas yung blood pressure mo, nagka-problema ka tuloy sa puso, nahihirapan kang huminga, at nakasaya yung oras mo. Noong minsan, nagdadrive ako doon sa may Rojas Boulevard. Nung pagdating ko dito sa may area ng Raha Sulaiman, merong sumikip na cruise van. Nainis ako. Grabe naman to. Bigla-bigla, buti pa ako nabangga. Sa kanyang pagsingit na yun, may nakalagay doon sa kanyang likuran. Sa likuran ng sasakyan, close van, today was the tomorrow that you were worried about yesterday. Ano ibig sabihin nun? Diba? Ngayon, ay yung bukas na inaalala mo kahapon. Sabi ko, ano? The fact na nababasa ko yun, at naroon akong maayos ang aking kalagayan, walang nangyari masama sa akin, ay dapat pala ako magpasalamat sa Panginoon. Alala ko ng alala kahapon, marap na naman. Halimbawa, nag-aalala ko tungkol sa mga kailangan ko, sa mga pangangailangan ko sa aming tahanan. Hindi ko naman pala dapat ipag-alala yun dahil ipinagkakaloob din naman ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ito yung naobserbahan ko. God does not only give our needs, He sometimes give our wants. Kasi yung mga, kung titignan ko namin mga kapatid, marami tayong mga hinihiling sa Panginoon, hindi naman talaga yun yung basic needs natin. Ano ba yung basic needs natin? Yung basic needs natin, food, shelter, clothing. Basic. Pero, subukan niyo pag-aralan, yung iba pa panginihiling ko sa Panginoon, yan ay beyond na sa needs natin. Pero mga kapatid, huwag naman po natin pangunahan ng Panginoon. Kasi, sa halimbawa, mayroon po isang dalaga. Sabi niya, Panginoon, kung pwede ba, bigyan mo naman ako ng mapapangasawa, ng boyfriend. Pero Panginoon, para hindi na kayo mahirapan. Ito yung picture niya. Ang mahirap naman niya tayo gano'n na pangunahan ng Panginoon. Para bang diniligtahan na natin ng Panginoon sa ganung bagay. Pero mga kapatid, ito ang pagiging mapagpasalamat ay gamot sa pag-aalala. Bakit? Dahil alam natin, panatag tayo na ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos yung ating pangangailangan. May mga pagkakataon na mga kapatid, hindi mo ba? May pagkakataon lang na hindi agad-agad ang sagot ng Panginoon. Ito po ang aking natutunan. Bakit may mga pagkakataon na hindi agad sinasagot ng ating Panginoon yung ating dalangin?